Ah, kung ating i-rewind 'no, at kasi nabasa ko yung, ah, Genesis at saka Exodus, dito sa talatang ito, almost na sinasalita ni King David ang tungkol po sa nangyayari doon sa Egypto nung, istorya ni Moises na inalis yung mga Israelites sa Egypt and then, itong mga Israelites ay talagang wala silang patience, yung madali po silang mag-ano, ano ba yun, yung wala silang pagtitiyaga, reklamador po sila kaya doon po ang Panginoon ay nagalit po sa sarili niyang bansa 'no. Kasi, itong Israel ay ginawa po niyang bansa at, yun nga, hindi siya hindi siya inano, yung hindi salamat Anita, hindi siya yun bang hindi 100% na, palatayanan, yung hindi 100% na naniniwala sa kanya. Magkaroon lang sila ng problema, agad ay magrereklamo and then, yun tatalikod agad sa Panginoon 'no. Kagaya nung pumunta si Moises sa bukid 'no, sa mount para makipagkita sa Diyos dahil meron ngang inuutos yung Diyos na yung sa Ten Commandments. Ngunit mga ilang araw hindi pa dumating si Moises, agad, nagreklamo ang itong mga Israelites at nagpagawa sila ng Diyos-diyosan. Yun po yung, images 'no, ang ginawa naman nitong si Aaron. At nung pagbalik ni Moises nakita na niya na ang ingay-ingay ng Israelites at yun pala sila ay nagsamba. Sinamba nila yung images, alp sa English 'no, ano yung baka, parang gano'n. So, baka ba yun or ano ba yung asno? Something ganyan po yung inano nila, na yung images na yun ay mula po sa mga alahas 'no, sa jewelries na, mga gold yun, ginawa nilang images yun. At hindi po yung kalugod-lugod sa Diyos dahil ang Diyos po ay buhay at, ah, actually He is a spirit. Minsan nga, nagpapakita siya through ulap 'no, sa mga clouds kung ating balikan yung nababasa natin doon sa, ah, Exodus, even sa Genesis po, yun po 'pag kumausap po ang Panginoon ay may boses. Hindi po kagaya ng mga images, kahit ngayon ang mga images ay wala pong boses 'no, hindi po nakapagsalita, ginagawa lang po sa kamay ng tao. At hindi po yun yun po ay ano ba yun, kasuklam-suklam sa mata ng Diyos po. So ngayon po, sinabi po dito sa unang verse na purihin po ninyo ang Panginoon at magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kaniyang kagandang loob ay magpakailanman. So yun po ang i-apply natin mga kaibigan. Kailangan po natin, purihin ang Panginoon through worship, songs, and, siyempre magpapasalamat at, ah manalangin 'no, magdasal, kailangan po natin magdasal. Kasi sa totoo lang 'no, sa sobrang busy natin parang ayaw na nating magdasal. Ako naranasan ko din 'yan mga kaibigan na hindi ako nagdadasal, kahit na nung mga nakaraang taon na sa Katolik pa ako ay ang aking nagpapanata ako na mag-rosary at nobena, hindi ko na rin nagawa 'yan for how many years. So kaya siguro ako ay nababagabag 'no, na nagkaroon ng mga problema. Ngunit yung mga gawain na yun para sa akin ngayon dahil nalaman ko ng katotohanan ay mali pala yun dahil ang totoong pagtawag sa Panginoon, pagdasal ay yun bang actual prayer and actual praising to God na hindi po yung kagaya nung turo ng ibang mga, relihiyon po. So, kailangan po natin purihin ang Panginoon kahit na kahit na saang bagay, kahit na kahit sa isip mapupuri natin ang Panginoon, eh. Yung kasi alam ng Diyos talaga kung ano ang iniisip natin. Ako sa totoo lang 'no,
testimony, sa trabaho ko po, lagi ko pong pinupuri ang Panginoon. Dahil sa trabaho ko ako lang din naman isa sa convenient. So, habang nagwo-work ang kamay ko, ang iniisip ko po palagi ang Panginoon. Gano'n ko po kamahal ang Panginoon. And sabi po dito, purihin ang Panginoon sa last verse po, ah, thank you po sa dalawa kong panauhin, sabi po din sa last verse, first and the last verse po ang aking i-ano dito na, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel, ito ang pinaka alam mo yun, kahit si Abraham, 'tong si itong si itong ang Diyos natin ngayon ay mula po sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, 'no? Kaya nga sabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. 'Yan mga kaibigan. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. At sabihin ng buong bayan, siya nawa, purihin ninyo ang Panginoon. And let all the people say, Amen.